Isang mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome po muli sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa ating Panginoon at may pagkakataon na naman tayo makapakinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng live streaming ng ating Midweek Fellowship. Dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share ang live streaming ng fellowship na ito sa lahat ng ating mga makakakilala, mga kaibigan, mga kapatid, upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At sa ating pong pagpapatuloy, para na po sabayan po natin ang ating damang tingnan sa kanilang pagpupurit at salamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. Purihin natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magpuri ang lahat ng kanyang pinagaling. Magpuri ang lahat ng narito. Hallelujah! 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 Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Purihin natin ang Diyos. Sama-sama tayong umawit ng may kagalakan sa ating puso. Papasalamat
Diyos naming dakila sa lahat. O Diyos naming mabuti. O Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa lahat ng bagay. Purihin ka sa lahat ng Panginoon. Salamat, salamat Panginoon sa kagalakang meron sa puso namin, sa kapayapaan sa buhay namin Panginoon, sa bawat biyayang tinatanggap namin o Diyos. Maraming salamat sa kabila ng pinagdadaanan ng pagsubok, Lord. Nanatiling tapat ka Panginoon. Ang bawat araw ay higit pa sa sapat dahil sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya Panginoon. Salamat Panginoon, patuloy mong pinapaalala sa amin na mayroon kaming Diyos na parating maaasahan, na mayroon kaming Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na dakila sa lahat, na higit pa sa lahat ng pinagdadaanan namin, the name above all names, Lord. And we thank you, Lord, for this privilege to worship you, to praise you in spirit and in truth. Lord, tunay nga, hindi namin alam kung nasan kami ngayon, kung hindi ka namin natagpo, wala ka sa buhay namin, Panginoon. And thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo na nandito kami ngayon. Malayang nakakapagpuri sa'yo. Malaya kami nakakaawit, nakakapagpasalamat. Lord, you are more than enough for us, Lord. And thank you, Lord, for giving us so many reasons to rejoice and to worship you each second of our lives. Lord, wala nang ibang gagawin pa, kundi magpapasalamat na lang palagi sa buhay namin. Andiyan ang katagumpayan sapagkat kasama ka namin sa buhay namin. At salamat, O Diyos, nananatili ka at hindi mo kami iniwan ni pinapabayaan man. Kaya hayaan mo sa oras na to, maibalik namin sa iyo ng buong puso, ng buong buhay, ang aming papurit, pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Nandito kami, O Diyos, nagpapakumbang lumalapit sa iyo. Dinggid mo ang aming puso, ang aming awit, ang aming papurit, pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah.
Purihin nga pong muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili pagkatapos natin sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso at isipan sa ating Panginoon sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Sister Marisa Aldaba Aguilar sa ating series na Parables of the Kingdom of God sa topic na The Growing Seed. Purihin natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong manalangin at dumulog sa trono ng mahabaging Diyos bago po tayo makinig ng mga salita ng Diyos. Ama namin sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong muli mong pinigay sa amin upang kami ay sama-samang makapakinig ng iyong mga salita. Ama, dalangin po namin na puspusin mo po ng banal na spirito ang magbabahagi ng iyong mga salita sa gabing ito. Gayon din po, Ama, gabayan mo rin po ng banal na spirito ang lahat ng makakapakinig ng iyong mga salita upang yung mensahe na nais mong iparating sa amin ay lubos naming maunawaan at nang sa gayon ang mga salita mo ay magdulot sa amin ng ibayong pagpapala gaya ng iyong ninanais. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa gabi pong ito ay pagpapatuloy natin ang ating series, ang ating pag-aaral sa series na The Parables about the Kingdom of God. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay The Parable of the Growing Seed, ang talinhaga ng binghing tumutubo. Konting review muna po bago tayo dumako sa pinakapaksa natin sa gabing ito. Ano ba ang talinhaga? What are parables in the Bible? At a certain point in his earthly ministry, madalas pong ginamit ni Jesus Christ ang talinhaga sa kanyang mga pagtuturo. Parables are earthly stories with heavenly meaning. Ang talinhaga po ay kwento sa mga bagay, tungkol sa mga bagay na nandito sa mundong ito na mayroong makalangit na kahulugan. Sa kanyang mga talinhaga, gumamit po si Jesus Christ ng many graphic analogies using common things that were familiar to everyone, gaya po ng salt, bread, sheep, at marami pa pong iba, to illustrate a valuable moral lesson and divine truths. Bakit nga ba gumamit si Jesus Christ ng mga talinhaga? Basahin po natin sa Marcos chapter 4 verses 10 to 13. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Ano pong ibig sabihin ni Jesus Christ dito? During his ministry, Jesus Christ suffered a great deal of rejection. Nang si Jesus Christ po ay bumaba dito sa lupa, marami po ang hindi tumanggap sa kanya. When he healed, nang pagalingin niya po at patawarin ng isang paralytic o isang lumpo, he was accused of blasphemy. At yung he was accused na yun daw pong kanyang ministry ay empowered by Satan. Ang mga Pariseo po ay walang ibang ginawa kundi siraan si Jesus Christ because they sought to destroy Jesus.
Even his family rejected Jesus, and they thought he was out of his mind. Maraming tao during Jesus' time did not believe the good news of the kingdom of God that Jesus was preaching. Gaya po ng na-illustrate sa parable of the seed and the soils. And this was because these people had spiritual condition of hard-heartedness. Matitigas po ang kanilang mga puso at hindi nila tinanggap yung mabuting balita tungkol sa kaharian sa paghahari ng Diyos na tinuturo po ni Jesus Christ ng mga panahon yon. This rejection brought a change in Jesus' approach. So, magkaiba po ang ginawa ng approach ni Jesus sa pagtuturo niya sa mga believers na insiders at mga unbelievers or outsiders. Jesus turned away from the outsiders. At sino yung mga outsiders? The Jewish leaders, the crowds, even his own family. At sa halip, Jesus focused on the insiders. At sino po yung mga insiders? Yung kanyang mga alagad. Yung mga taong who gathered, yung mga believers who gathered around him and who asked him about kung paano nila mauunawaan yung mga talinhaga. The teachings of Jesus in the parables were often hard to understand. And Jesus said that only those, yun lamang willing na makinig sa kanya, yun lamang willing na maunawaan, matuto sa kanya, ang makakaunawa, ang makaka-discover ng kahulugan ng kanyang tinuturo sa mga talinhaga. While Jesus used the parables para tulungan yung mga believers na lumago o to grow in faith, in knowledge and faith, because Jesus helped them understand the parables by telling them the meaning of these parables. On the other hand, those who rejected Jesus were kept at a distance because no explanation was given to them. Jesus said, yung hiwaga ng kaharian ng Diyos ay ipinaalam lamang sa mga insiders, those who were willing to learn and to know the truth from Jesus. As for the unbelievers who rejected Jesus, Jesus used the parables to hide the meaning of his teachings from them. Ito po ay nagpatotoo doon sa sinasabi sa Isaiah 6 verse 9 to 10 na tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. So in the context of Isaiah, Jesus was saying that the parables were God's judgment to those who reject him. So muli, kung yung talinhaga po ay naging daan para lalong lumago sa pananampalataya yung mga mananampalataya, yung mga naniwala kay Jesus dahil binigyan sila ng karapatan na maunawaan yung hiwaga ng kaharian ng Diyos na tinuturo ni Jesus Christ. Ito naman ay naging dahilan para lalong hindi maunawaan nung mga mga outsiders or mga unbelievers yung tinuturo ni Jesus, sapagkat sabi nga sa Isaiah, kahit na sila man ay tumingin, hindi nila makikita, wala silang makikita, sila man ay makinig, hindi wala silang maintindihan dahil ito po ay bilang judgment ng Diyos, bilang parusa ng Diyos sa kanila, sapagkat bagamat they also had a chance to hear the gospel, the gospel was also shared to them, they rejected it. So now they are kept at a distance, and this was a judgment from God. So what Jesus meant was his teaching was concealed to outsiders but was revealed to insiders.
Yung kanyang mga katuruan tungkol sa kaharian ng Diyos ay natago sa mga taong ayaw, talagang patuloy siyang hindi tinatanggap. Samantalang ito naman ay nahayag doon sa mga nananalig sa kanya at willing na patuloy na matuto sa kanya. So however, itong mga outsiders na ito could still be insiders. May pag-asa pa rin silang maging insiders kung kanilang tatalikuran yung kanilang pag-reject kay Jesus Christ. Gaya po na nangyari doon sa pamilya ni Jesus Christ na nung una ay were outsiders but they also became insiders when they believed in the end when they came to believe to Jesus on Jesus. So Jesus hides his teaching, but he wants them to be made known. And only those who really seek after, who really had the willingness or the sincerity to learn, to know what the truth about the kingdom of God will discover the meaning or the secret of the kingdom of God. At isa po sa talinhaga na ginamit ni Jesus Christ para ipaliwanag yung hiwaga ng kaharian ng Diyos ay yung the parable of the growing seed. Basahin po natin ang Marcos chapter 4 verses 26 to 29. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Basahin po natin in English, Mark chapter 4, 26 to 29. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come. Ano po yung ibig sabihin, ang kahulugan ng talinhaga? Dito po ay kinuwento ni Jesus Christ yung isang tao na naghasik ng binhi sa lupa. And after that, pinabayaan niya ang kalikasan ng kumilos para tumubo yung kanyang inihasik na binhi. He allows, after he scattered the seed on the ground, the man allows nature to take its course. So, pagkatapos niyang naihasik yung binhi sa lupa, he goes on with, pinagpatuloy niya yung kanyang buhay, yung normal na ginagawa niya sa buhay. Yung kung ano man yung business niya day by day, ginagawa niya, pinagpatuloy niya, hindi niya kailangang bantayan yung pagtubo, paglago nung binhi na kanyang inihasik, kanyang itinanim. So nga yung binhi nga nagsimula sa tangkay, tapos umusbong, tangkay, tapos namunga, nagkaroon na po ng bunga hanggang sa ito'y mahinog. So ano po yung in-emphasize ni Jesus Christ dito? Binigyan din po ni Jesus Christ na after maihasik nung tao yung binhi sa lupa, hindi na po kinailangan ng kanyang tulong para ang binhi ay lumago, para ito, hindi na po kailangan na bantayan niya pa yung paglago ng binhi para ito pa ay tumubo. So, he cannot even understand, hindi nga niya maunawaan kung paano ito ay tutubo because it is simply the work of nature. Sabi nga po sa verse 28, all by itself the soil produces. So the parable ends with a harvest.
As soon as grain is ripe, pag hinog na po yung tubo, yung tinanim, the sickle is employed and the harvest is done. So gagapasin na po ito at aanihin na. At yung tipong pag-ani, paggapas at pag-ani ay mangyayari sa panahong itinakda. At the right time, it will happen at the right time. So ano po yung sinisimbolo nung binhi dito sa atin pong talinhaga? Marcos chapter 4 verse 14, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. So, the seed na inihasik po dito po sa talinghaga na to ay ang salita ng Diyos. At yung paglago ng halaman, ng binhi na inihasik, paglago nito, hanggang magtubo, paglago hanggang sa ito po'y mamunga at hanggang sa ito'y mahinog, ito po ay nagpapakita na yung growth ng plants po ay pinapakita kung paano yung kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos once na yung salita ng Diyos ay naitanim na sa puso ng isang tao. Ang sabi po sa Hebreo 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So dito po makikita natin na yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na once ito po ay napakinggan ng isang tao dahil sa paghasik ng isang mananampalataya, ito po ay kikilos na dun sa puso ng taong tumanggap nito. At dahil na ito daw ay mabuhay at mabisa, at sabi nga mas matalas kaysa alinmang tabak, tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. So, yung paglago, yung pagtubo at paglago ng binhi na inihasik sa lupa ay katulad po ng pagtubo at paglago nung salita ng Diyos na inihasik sa puso ng tao. At sa yung pong katotohanan na sinabi kanina na kahit hindi na po even without the farmer's intervention, God can accomplish His purposes even when we are absent or unaware of what He is doing. So, kung paano po kahit hindi na muli pang after nang maihasik yung binhi sa soil, ay hindi na kailangan pa yung effort from the farmer. Ganun din po, kapag naihasik na ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos sa isang tao, ang Diyos na po ang kikilos para maganap yung kanyang layunin dun sa taong nataniman ng salita ng Diyos. Even without hindi the knowledge nung taong naghasik ng binhi, nag-share ng salita ng Diyos. So, gaya po ng sinasabi sa Isaiah 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ang sabi po kanina, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya po ito buhay at mabisa dahil ito po ay nanggaling lumabas sa bibig ng buhay na Diyos, ng makapangyarihang Diyos, na ang sabi niya, yung mga salita niya na binitiwan niya, hindi po ito babalik sa kanya ng walang katuturan. At sa pamamagitan ng salita niya, matutupad ang kanyang mga balak at mangyayari ang kanyang ninanais. So, kapag ang salita ng Diyos, ang salita niya ay naitanim sa puso ng isang tao,
ito po ang sabi po ng Panginoon, hindi ito babalik sa kanya ng walang katuturan. Mangyayari ang kalooban ng Diyos doon sa taong nataniman ng kanyang mga salita. Ang goal of sowing the seed is the ripened grain or fruit. Ang goal po ng pagtatanim ng binhi ay para dumating ang time na magkaroon ng bunga, mahinog ang bunga, at ito po ang resulta nun ay magkaroon ng bunga eventually yung seed na itinanim. Ganon din po ang salita ng Diyos, gaya po ng sinasabi sa 2 Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kung papaano po ang goal ng pagtatanim ng binhi sa lupa ay yung ripened, yung bunga, yung hinog na bunga, ganon din po, pag tinanim po natin ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao, dahil ito po ay buhay at mabisa, ito po, magkakaroon po ito ng bunga. Ang mga bunga po, dito ay yung pagtuturo, ito ay magtuturo ng katotohanan. Magsasaway sa kamalian, magtutuwid sa likong gawain, at magtuturo sa taong tumanggap nito ng matuwid na pamumuhay. At in the proper time, sa takdang panahon, yung salita po ay magbubunga, magkakaroon ng bunga. Yung talagang kung ano po yung ninanais na bunga ng Diyos sa taong tinaniman ito. At sa pamamagitan po ng bunga nito na darating sa point na ito ay aanihin, ang Diyos po ay mabibigyan ng karangalan at ng maluluwalhati ang Diyos. Gaya po ng sinasabi sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ang pinaka-ultimate fruit po, ang pinakabunga na nais ng Diyos na mangyari, na maganap sa mga taong nataniman ng kanyang mga salita ay yung kaligtasan. At ito po ay mangyayari sa kapangyarihan ng Diyos. So ano po ang gusto ng Jesus Christ na lubos nating maunawaan sa talinghagang ito? The kingdom of God, the kingdom of God grows independently. Yung seed, sabi nga kanina, sabi nga doon sa binasa natin, the seed grows by itself. Ang ibig sabihin, ito po ay sinisimbolize nito na ang kaharian ng Diyos ay it will flourish through divine power, not human effort. Yung kapangyarihan po ng Diyos ang magdudulot ng kung ano yung ultimate fruit na gusto niyang mangyari. Yung kung ano yung ninanais niya, kung ano yung kalooban niya, ito po yung mangyayari, hindi dahil sa effort nung nagtanim ng salita ng Diyos, naghasik ng salita ng Diyos, o yung nag-share ng salita ng Diyos, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. God controls the growth. Tayo po, we plant the seed, we spread the word of God. Pinangangaral natin ang salita ng Diyos. But it is God who brings out spiritual growth in those who hear it. Yung paglago, yung pamumunga ng mga taong napag-share ng salita ng Diyos, hindi po ito dahil doon sa nag-share ng salita ng Diyos. Hindi po ito dahil doon sa nag-plant ng seed o nag-spread ng word of God. Ito po ay dahil ang Diyos po ang kumikilos para magkaroon ng bisa, para po magkaroon ng bunga yung
salita ng Diyos na natanim sa puso ng isang tao. The process of growth. Pinakita po sa talinhaga yung stages of growth nung anong plant. Gayon din po, mayroon stages of growth yung pag after na maitanim yung salita ng Diyos sa puso ng isang tao. At ito pong lahat, ito po ay gradual. Yung gradual development of God's kingdom sa isabuhay ng isang tao na tumanggap ng mga salita nakatanggap ng nakapakinig ng salita ng Diyos. Ano pa po ang gusto ni Jesus Christ na lubos nating maunawaan? The certainty of harvest. Ang sabi nga po kanina, hindi babalik ang mga salita ng Diyos sa Kanya nang walang katuturan. Mangyayari ang Kanyang kalooban, magaganap yung Kanyang kalooban, mangyayari yung Kanyang ninanais. So, kung paano once the seed reaches its maturity, nandun yung pag-aani ng bunga nung halaman na naitanim. Ganon din po, yung plano ng Diyos ay mangyayari dun sa taong nakapakinig ng kanyang mga salita dahil sa mga mananampalataya na nagbahagi nito. The harvest represents the final culmination and realization of God's kingdom. It signifies the judgment day and the gathering of believers into eternal life. So kung paano ang isang magsasaka ay magiging matutuwa, ay magagalak sa kanyang pag-ani, magre-rejoice over the harvest, believers will also experience the ultimate joy of being united with God in His kingdom. So, yun pong joy na mararamdaman ng isang magsasaka pag siya'y umaani, ganon din po yung joy, tulad po dun sa joy na mararamdaman ng isang believer kapag siya ay na-unite na sa kaharian, sa Panginoon, sa kanyang kaharian. At ano pa po ang gusto ni Lord Jesus na lubos nating maunawaan? Ang sabi po sa 1 Corinto chapter 3 verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. So ano po ang gustong ipaalam sa atin ni Jesus Christ? Gusto niyang ipaunawa sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito. Kailangan po ang ating participation bilang kapwa manggagawa ng Diyos. At ano po yung ating role? Although the growth of God's kingdom is God's work, yung paglago po ng kaharian ng Diyos, ito po ay God's work, hindi po human effort. But we are asked to participate by sowing the seed. Ang ating pong role ay ihasik ang binhi. Spread the word of God. Ang role po natin is co-laborers with God in spreading the gospel and gathering the faithful gamit yung mga gifts and talents na ibinigay sa atin ng Holy Spirit nang tanggapin natin nang tayo po ay makipag-isa kay Jesus Christ. So ulitin ko po, bagamat ang paglago ng kaharian ng Diyos ay dahil po sa kapangyarihan lamang ng Diyos, meron po tayong role na kailangang gampanan sa kaharian ng Diyos. At ang role po natin ay to sow the seed. Ihasik ang binhi. Spread ang word of God. Spread the gospel. Gather the faithful using the gifts and talents which were given to us by the Holy Spirit. So ano po yung lessons na matututunan natin sa talinghaga? Una, the kingdom's primacy. The primary focus of the parables of Jesus Christ is the kingdom of God.
Jesus urges us believers to prioritize it in their lives, in our lives. Gusto ni Jesus Christ na ang kaharian ng Diyos ang pinakamahalaga, ang pinaka-priority natin sa buhay. Ang sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. So, sa pamamagitan po ng kanyang mga talinhaga, gusto pong iparating sa atin ng Panginoon na dapat ang ating pinaka-focus sa ating buhay ay ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa tinuturo na sa values ng kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ano ba yung tinutukoy na kaharian ng Diyos? The kingdom of God, first of all, is the rule of an eternal, sovereign God over all the universe. Ito po yung paghahari ng buhay, nag-iisang Diyos, walang hanggan at walang kapantayang kapangyarihan over all the universe. The kingdom of God is synonymous with the kingdom of heaven. The kingdom, ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy din sa paghahari ng Diyos sa puso at buhay ng lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Those who willingly submit to God's authority. Those who defy God's authority, yung mga nire-reject ang authority ng Diyos at hindi nagpapasakop sa Kanya, are not part of the kingdom of God. While those who acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior and gladly surrender to God's rule sa paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay, sila po ang bahagi ng kaharian ng Diyos. At diyan po tayo nabibilang na mga anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. The kingdom of God, ang kaharian ng Diyos ay hindi po physical kingdom. It is spiritual. Jesus said his kingdom was not of this world. Wala sa daigdig na to ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Jesus. And Jesus preached that repentance is necessary to be part of the kingdom of God. Kailangan po na may change of mind, change of heart ang sino mang tao para siya ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Kailangan siya ay tumalikod sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Being part of the kingdom of God can be equated with salvation because Jesus said, to enter the kingdom of God, you must be born again. Finally, the scripture also refers to the kingdom of God as the rule of Jesus Christ on earth on the day that he will set up his physical reign in Jerusalem, a kingdom that will never be destroyed. Gaya po ng binredict ni Daniel and the other prophets at gaya ng binabanggit po sa Pahayag chapter 11 verse 15. So, again, the kingdom of God is the rule of the sovereign God, the eternal and sovereign God over all the universe. It is the rule of God in the lives of those who accept his authority and accept Jesus Christ as the Lord and Savior. And finally, the kingdom of God refers to the
coming rule of Jesus Christ when he comes back, when he returns to rule, to establish his kingdom here on earth, a kingdom that will never be destroyed. So, ang sabi po ni Jesus wants us to seek first his kingdom, the kingdom of God, and his righteousness. Ano po ba ang ibig sabihin po ng seeking first the kingdom of God and his righteousness? Seeking first the kingdom of God means we allow Jesus to take charge of our lives. Si Jesus Christ na ang bahala sa ating buhay. It means He is not only our Savior, but He is truly the Lord of our lives. Hindi lang natin siya tagapagligtas, kundi siya na ang ating Panginoon ng ating buhay. It means prioritizing God's values and principles in every aspect of our lives. Ibig sabihin po, sa bawat aspeto ng ating mga buhay, ang tayo umiiral po yung pinaiiral natin yung values and principles na nare-represent ng Kingdom of God. Kung ano po yung kalooban ng Diyos na maging values at principles ng nating mga mananampalataya. It means making decisions that align with God's will and cultivating spiritual disciplines such as prayer, study of the scripture, and active participation in the Christian community. So, sinasabi po na inuuna mo ang kaharian ng Diyos kapag sa bawat aspeto ng buhay mo ay makikita yung matuwid na pamumuhay na yung values and principles na nire-represent ng kingdom ng kaharian ng Diyos. Bawat desisyon na ginagawa mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos at ang prayer, yung pagbabasa ng Biblia ay talagang parte na ng buhay mo. At ikaw ay active participant sa community kung saan ka tinawag ng Panginoon bilang maging bahagi. When we truly seek the kingdom of God first, we trust. Tayo po ay nagtitiwala that God will provide all our physical needs. And this trust that God will provide our needs frees us from anxiety. Ito'y pinalalaya po tayo sa anumang mga kabalisahan. Dahil alam natin na tapat ang Diyos sa kanyang pangako na ipoprovide yung ating mga pangangailangan. And this trust in God's provision and freedom from anxiety allows us to live the life that God wants us to have. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, which is characterized by peace, joy, and righteousness. Yung buhay na ang katangian po ay kapayapaan, kagalakan, at matuwid na pamumuhay. Ano pa po ang lesson na gusto ni Jesus na matutunan natin sa talinghaga? Desire for the kingdom. Yung pagnanasa na sa kaharian ng Diyos. Sa lahat po ng mga talinhaga ni Jesus Christ, He encouraged, hinihimok niya, hinihikayat niya tayo na magkaroon ng strong desire and yearning for the kingdom of God. Jesus wants His faithful followers to passionately, fervently, and excitedly look forward to the day when Jesus will establish God's kingdom here on earth. Yung atin pong yearning, pag meron tayong yearning for God's kingdom, it will affect how we think, how we act, how we talk, how we behave in every situation. Kung meron pong tayong deep yearning for God's kingdom, it will affect our whole being. Our desire for God's kingdom changes the way we behave during our lifetime. Kapag
may yearning po tayo for God's kingdom to come. Every action that we do brings us closer to God's kingdom. Jesus taught us in the Lord's Prayer how to pray. And he said, we pray for your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano po ba ibig sabihin? Pagkapag dinadasal natin to, naunawaan po ba natin yung ibig sabihin ng your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? Dito po ang ibig sabihin po ni Jesus Christ, this is praying for the day when God will bring heaven to earth and bring His rule on this planet. He will rule and reign here, and us believers, we will rule and reign with Him. Di po ba napakasarap isipin, napakagandang isipin na darating ang time na when Jesus rules on this earth, we will also rule and reign with Him as believers. So ang kine-encourage tayo ni Jesus Christ sa lahat ng mga talinaga niya that we should have a strong desire and yearning for the kingdom of God. Isa pa pong lesson natin sa parable at sa talinghaga is the divine growth. God, ang sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 6, God gives the increase. Means, while we plant the seeds, the growth of God's kingdom is ultimately in God's hands. Hindi po sa ating mga kamay. So wala po tayong karapatan na maging mayabang o magmalaki na kaya naligtas ang isang tao, kaya nakakilala isang tao, kaya nagbago ang kanyang buhay ay dahil sa ating paghayo o dahil sa ating pag-share sa kanya ng salita ng Diyos. Yes, we plant the seed, and while we plant the seed, we also attend to our own worldly concerns. Pagkatapos nating maihasik yung binhi ng salita ng Diyos sa mga taong hinayuan natin, nagpatuloy naman po ang ating mga buhay. And we attend to our worldly concerns. We live a normal life, we go on with our activities. Samantala, God does the work, the rest of the work. And everything after we have planted the seed sa puso of God's word sa puso ng mga tao, the rest is ultimately in God's hand. It is our duty to preach the gospel, but it is up to God to give the increase. Tandaan po natin mga kapatid, mga kapwa humahayo para sa Panginoon, mga manggagawa ni Jesus Christ, we are not the ones who call people to God's church. God only uses us to plant the seed and He will take care of the rest from there. Ulitin ko po, huwag po tayo maging mayabang. Hindi po tayo ang nagdadala ng tao sa church, sa kaharian ng Diyos. Ginagamit lamang po tayong instrumento ng Diyos para maihasik, para ma-share ang kanyang mga salita, ang mabuting balita. Kapag ito ay na-share na po natin ng Word of God, God will take care of the rest. Kaya nga po noon ay laging sinasabi sa atin ng atin pong pastor, yung maong pastor na si Brother Tony, just push the rock. Just do our role in planting the seed and let God do the rest. So like a seed planted on the ground, sometimes it takes some time before we can see the fruit of our labor. Kapag tayo po ay nagtanim ng binhi, naghasik ng binhi sa lupa, may mga time na matagal bago po natin makita yung bunga ng ating itinanim. Though we may not see the young plant yet, we can be sure that the seed is being nourished by the ground.
So kahit hindi natin nakikita na tumutubo, unti-unting tumutubo at lumalago yung plant, yung seed na tinanim natin, makakasiguro po tayo na ito po ay nurture sa lupa na pinagtaniman natin. So while kanina, ang lesson po ay hindi tayo dapat magyabang, hindi natin dapat kuhanin yung credit na kaya nakakilala o kaya lumalago sa pananampalataya ang mga hinahayuan natin ay dahil sa ating mga pagsisikap. So, ang tinuturo po sa atin kanina, maging mapagkumbaba tayo. Huwag na huwag tayong magyayabang na tayo po ang nakapagdadala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo ang nakagdadala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Instrumento lamang po tayo. Ang role lang po natin ay ihasik yung binhi. So, dito naman po ang tinuturo po sa atin na we must not lose heart when we see that our effort seems to be useless. May mga pagkakataon po kasi na yung atin pong hinahayuan o yun pong ating dinidisciple, wala tayong nakikitang progress. Para bang ang iniisip natin, so nangyayari na nasisiraan tayo ng loob. We lose heart. Kasi iniisip natin, yung effort natin useless. Walang silbi. Ang tingin natin, ineffective tayo as a discipler. So, pinanghihinaan tayo hanggang sa dumating ang time parang gusto nating sumuko. So, ang lesson naman po dito ngayon, we must not lose heart when we see that our efforts ay hindi pa, parang useless. When we see na parang hindi pa nagpo-progress yung tao na atin pong dinidisciple or ating hinahayuan, parang hindi pa nagpo-progress yung kanyang faith. Ang dapat nating gawin, sa halip na manghina ang kalooban, sa halip na sumuko, we should continue doing our part in preaching the gospel. Kahit na sa tingin natin, wala pang fruit. So whether we see the fruit or not, we must be willing to carry on with the confidence that all things are under the control of our Heavenly Father. Wala pa man tayong makitang bunga sa ngayon. Slow man ang progress na nakikita natin sa atin pong dinidisciple or hinahayuan. Huwag po itong maging dahilan para masira ang loob natin, para mag-give up po tayo. Kasi pag tayo po ay maisip natin na tayo mga ineffective, kapag po ganyan kasi ang inisip natin, matutuwa po si Taning. Dahil yan ang gusto niya, na tayo manghina ang loob at give up sa atin pong paghayo o sa ating pagdidisciple. Whether we see the fruit or not, again, we must be willing to carry on. Taglay natin yung atin pong kasiguraduhan, yung confidence na ang Diyos ang may control ng lahat at siya ang bahala na kumilos para lumago, para mamunga, lumago at mamunga sa pananampalataya yung mga taong ating tinataniman ng mga salita ng Diyos. Ano pa po ang lesson from the parable? Salvation has stages. God's plan of salvation unfolds ay nahahayag in stages, much like the growth of a seed which requires patience and trust in God's timing. So dito po ang dapat naman po, ang tinuturo naman po sa atin magkaroon po tayo ng tiyaga, ng patience, ng pasensya, yung patience na maghintay na dumating yung timing ni Lord kung paano mamumunga, kung paano lalago at mamumunga yung mga sa pananampalataya, sa buhay pananampalataya ng mga hinahayuan o dinidisciple natin. God's plan follows a systematic and perfect process of offering salvation to all mankind. Yun pong yung patience po ng farmer na hinihintay niya na tumubo, lumago hanggang sa
mamunga at umani siya dun sa kanyang tinanim, tinuturo po sa atin yan yung kahalagahan ng pagtitiwala sa providence, sa trust on God's providence and His timing. It reminds us to persevere in faith despite challenges, kaano pa man yung ma-encounter natin ng mga problema, mga balakid, magpatuloy lang po tayo, knowing that God is faithfully working behind the scene. Tapat po si Jesus Christ nang sabihin niyang hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat si Jesus Christ nang sabihin niya sa ating paggawa ng mga alagad niya. Kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. So, the parable encourages us to be patient and persistent in our sa ating spiritual growth and the people we disciple. As disciples of Jesus Christ who will make disciples, let us persevere in faith. Maging matatag po tayo sa pananampalataya. Kahit na may parang mga balakid na magiging daan para gusto ni Satan na gamitin para manghina ang ating mga kalooban para mawalan tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng gana sa ating pagdi-disciple. Huwag po nating pabayaang manaig si Satan. Lagi nating ilagay sa ating puso at isipan, God is faithfully working behind the scene. Tapat siya sa kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. So, the parable also reminds us that even when we do not perceive immediate progress, God is at work. Hindi po tayo hindi tayo pababayaan ng Diyos na mag-isa sa atin pong paghayo. Kasama natin si Jesus. So, we should continue nourishing our own faith and the people we disciple sa pamamagitan po ng panalangin, patuloy na pag-aaral ng banal na kasulatan, fellowship with believers, and reliance on God's timing. Yung pag-develop po ng patience, it requires yung genuine trust sa karunungan ng Diyos at sa kanyang perfect timing. We can cultivate patience by consistently seeking God's guidance and relying on His promises. Lagi lang po nating iisipin, kasama natin ng Diyos at tapat siya sa kanyang mga pangako. So prayer, meditation, and a reliance on God's faithfulness will help us grow in patience as we wait for God's plan to unfold. So, patuloy lang po tayo sa ating pong paghayo, patuloy lang po tayo sa pag-share ng gospel, patuloy lang tayo sa pagde-disciple, pagtulong sa ating mga mananampalataya to grow in faith, in knowledge, even if nakikita natin parang wala pang progress. God is at work. God is behind the scene. And at para lalo po tayong lumakas ang loob, lalo tayong ma-inspire to go on despite despite challenges, despite struggle. Alalahanin po natin na sabi nga kanina, the harvest is certain. Sigurado po na mayroong aanihin. The parable pictures the time kung paano po sinabi dun sa parable na darating ang time na pag nahinog na yung bunga, ito ay gagapasin na at harvest will be done. Ganon din po, binibigyan tayo ng assurance na tayo pong mga mananampalataya. Time will come that Jesus will come back, will return to be united, to unite us with Him, to unite all His saints with Him, like a harvest.
Just as a farmer will harvest the fruits of the land, Jesus Christ will also harvest His saints from all the ends of the earth. At kasama po tayo doon. We will be united with Jesus. Jesus will return to gather His sheep, and it will be a time for rejoicing for all of us followers of Jesus, for all the faithful followers of Jesus. The reward of God, yung gantimpala na tatanggapin natin mula sa Diyos, is greater than all the treasures and the pleasures that this world could ever offer. Wala pong kapantay yung reward na naghihintay sa atin, mga faithful followers of Jesus. Tagasunod niya, sumusunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Walang treasure, walang kayamanan, walang kaligayahan na dulot ng mundong to ang pwedeng pumantay sa kayamanan at kaligayahan na tatanggapin natin once na tayo po ay na-unite na kay Jesus, sa madala na ni Jesus Christ sa kanyang kaharian. At sabi nga, kaya nga po ang dapat natin gawin lagi, we must strive to develop the fruit of the Holy Spirit and make it our top priority in life to always follow God's will in our lives. Yung buhay po natin bilang mga Kristiyano dito sa lupa ay bilang paghahanda po sa ating magiging buhay sa kaharian ng Diyos. Our lives here on earth as Christians serve as a training ground in preparation for the coming kingdom of God. Our ultimate goal in life is hindi po kagaya ng goal ng mga nasa sanlibutan. Our goal is not to become rich, not to become famous, not to become influential, or to pursue other worldly endeavors. Yan po ang mga goal ng mga nasa sanlibutan. Pero tayong mga anak ng Diyos, tayong mga alagad ni Kristo, tayo po na kabilang sa kaharian ng Diyos, hindi na po yan ang goal natin sa buhay. Our goal, tayo po, we are here for a special purpose. The reason we live is for a special purpose, to become sons and daughters of the eternal sovereign God, and to be ready to rule in His kingdom. Kaya nga po nang sinabi natin kanina, hindi makakapantay ng anumang kayamanan, ng anumang kaligayahan na dinudulot ng mundong ito ang magiging kaligayahan natin pag dumating ang time na Jesus will come back to rule on earth, and we will rule with Him. Yun pong katotohanan na sinabi na ipaniliwanag sa talinghagang ito ay makikita po sa growth of the early church. As a farmer cannot force a crop to grow, an evangelist o tayo pong mga manggagawa ni Kristo, hindi natin pwedeng ipilit yung spiritual life or growth sa mga taong hinahayuan natin o tinataniman natin ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Corinto chapter 3 verse 6 to 8, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So ulitin ko po ang sinabi ko kanina, wala pong dahilan para tayo maging mayabang na tayo ang dahilan kung bakit naliligtas ang iba o bakit sila lumalago sa pananampalataya.
Tayo yung nagtatanim, nagdidilig, pero ang Diyos po ang nagpapatubo at nagpapalago. Tayo po ay mga manggagawa lamang ng Panginoon. At tayo po ay ang atin pong ginagawa ay hindi po mabawalan ng katuturan sapagkat ang Diyos po na napakabuti ay magbibigay sa atin ng gantimpala ayon sa ating pagsisikap. Gayunpaman po, sa bawat ginagawa po natin sa kaharian ng Diyos, wag pong maging aim natin ay yung pagtanggap ng gantimpala. Sapagkat ang Diyos po talaga ay napakabuti. Gayunpaman, hindi po dapat yung gantimpala ang maging aim natin sa kung pagbubutihin man natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kung pagbubutihin man natin ang pagganap ng role natin sa kaharian ng Diyos. Hindi po yung gantimpala ang dapat na maging aim natin, kundi yung pagpapasalamat po natin. Yung pagbalik natin ng pagpapasalamat sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanyang kagandahang loob na atin pong patuloy na ine-enjoy sa ating buhay sa kabila ng maraming beses natin siyang binibigo. Sa kabila ng katotohanang hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kahit anuman sa Panginoon. So, bagamat alam natin na may gantimpalang naghihintay sa atin pong pagsisikap, sa pagganap natin sa ating tungkulin sa kaharian ng Diyos, wag nawang maging dahilan natin sa pagtupad sa ating tungkulin ay gantimpala. Kundi ito po ay ang pag-ibig natin sa Diyos at yung ating pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. So, yung talinhaga pong ito na the growing seed, talinhaga ng binhing tumutubo, dito po ay binigyan diin yung mysterious and transformative growth of God's kingdom in the hearts of individuals and in the world. Pinakita po dito sa talinghaga yung kahiwagaan, yung hiwaga, yung pagiging mahiwaga nung pagkilos ng salita ng Diyos sa puso ng mga taong tumanggap, nakapakinig ng mga salita ng Diyos. At kung paano ang mga salita ng Diyos ay kumikilos para magkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga taong tumanggap ng kanyang mga salita. In-emphasize din po, binigyan din po sa talinghagang ito yung independent or autonomous nature of the growth of the kingdom of God. Na iyang ibig sabihin, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita sa puso ng mga taong nakakapakinig ng kanyang mga salita. Sa paraang completely independent sa human control. Completely independent of human effort. Ang lahat po ng hiwaga na nangyayari, yung pagbabago nangyayari sa mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos ay hindi dahil sa kilos ng sino mang tao, kundi dahil po sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na nanggaling sa ating pinakamakapangyarihan, walang hanggan, walang kasing buti, napakadakilang at nag-iisang Diyos. Binigyan din sa talinghagang ito yung napakahalagang role ng salita ng Diyos at yung necessity, yung kahalagahan ng yung bawat naghahasik ng salita ng Diyos, yung bawat nagsishare ng gospel ay magkaroon ng patience at pagtitiwala sa timing ng Diyos at sa kanyang pagkilos sa buhay ng mga taong hinahayuan natin o dinidisciple natin. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. In-emphasize din po sa
ine-emphasize din po sa talinghagang ito yung kahalagahan na maipalaganap ang salita ng Diyos. Na makarating ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ sa lahat ng tao. As the farmer scatters the seed, we are called to share the message of God's kingdom with those around us. Tayo pong lahat ng mga mananampalataya na nakakilala na kay Jesus Christ, na minsan din na tinaniman ng salita ng Diyos at sa biyaya ng Diyos ay nakakilala kay Kristo, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, at ngayon ay nag-enjoy na po ng pinagpalang buhay at siguradong-sigurado na po sa buhay na walang hanggan. Now, it is our time, it is our role to share the message of God's kingdom with those around us. Sapagkat, uulitin ko po yung lagi na po nating napapakinggan, hindi tayo naligtas para lamang sa ating sarili. Tayo po ay naligtas para tayo man ay maging instrumento ng kaligtasan ng iba. Kung paano yung ibang nauna sa atin ang naging instrumento kung paano tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi ng salita, ng makapangyarihang salita ng Diyos. Nire-remind din po sa talinghagang ito na yung maaari yung progress, yung growth ng mga spiritual life nung mga hinayuan natin o yung mga sinashare natin ng salita ng Diyos, maaring hindi natin agad nakikita yung result. Hindi natin hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. But we must keep on trusting. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. He is at work. He is working behind the scene. This parable assures believers that the kingdom of God is growing steadily and surely, according to God's perfect timing and power. Patuloy na lalago at siguradong lalaganap ang kaharian ng Diyos ayon sa kanyang timing, kanyang panahon, taktang panahon, at ayon sa kanyang kapangyarihan. Our role in the growth of the kingdom of God is to be faithful in sowing the seed, praying for a harvest, and leaving the results to the Lord. So, makikita po natin na napakagandang dinulot sa atin ng pagkaunawa sa talinghagang ito. Dahil nung mga panahong hindi pa natin lubos na uunawaan yung kapangyarihan, kung paano kumikilos yung salita ng Diyos, kung gaano kabisa yung salita ng Diyos, ito ay buhay at mabisa, na hindi po nagdedepende sa effort natin kung paano magkakaroon to ng kung paano ito kikilos at magta-transform sa buhay ng mga nakapakinig nito. Dati parang masyado po yung pressure natin, yung pressure sa atin na parang tayo masyado nagwo-worry pag nakikita natin na kailangan mag-grow spiritually agad yung ating hinahayuan. Kailangan yung mga dinidisciple natin, makita natin agad na nag-grow sila spiritually. Masyado tayo nape-pressure, masyado tayo na-stress kasi iniisip natin na ang kanilang paglago, ang kanilang patuloy na paglago sa kaalaman at sa pananampalataya ay magdedepende sa effort natin. Kaya nandoon na lang po yung pressure at yung stress sa atin dahil may mga time pa na pag nakikita natin na parang walang progress yung mga taong hinahayuan natin, wala tayong nakikitang immediate na progress, nadi-disappoint tayo. At iniisip natin na ineffective tayo. At doon papasok si taning. Yung iba sasabihin, ayoko nang mag-disciple, ayoko nang maging group F group leader, ayoko nang maging F leader.
Kasi yung mga disciple ko, ayaw namang umattend ng meeting. Sinisin lang pagka message ko sila. So, ang nangyayari po, nasisiraan tayo ng loob. At natutuwa si Taning na mangyari yun dahil yun ang gusto niyang mangyari. Na panghinaan ng loob yung mga humahayo. Panghinaan ng loob yung mga manggagawa sa kaharian ng Diyos. Sa ating pong pagkaunawa ngayon sa talinhaga, salamat po sa mensahe ng Panginoon sa ating lahat. The parable of the growing seed takes the pressure off from us with regards to causing someone to grow spiritually. Kasi for someone to grow spiritually, hindi po ito depende sa ating mga efforts. Ang growth po nila is divine growth. Hindi po dahil sa ating intervention, kundi through God's intervention, through God's power. We are the farmer, just plant the seed of God's word and the automatic trust that the automatic power of God's word will do the rest of the work. We do not need to hurry over someone's spiritual growth. Again, wag na po tayong ma-stress, wag na po tayong ma-pressure dun sa spiritual growth nung sineshare natin ang Word of God. Kasi pagka pala nai-stress tayo, nagwo-worry tayo, it means we are relying on our own strength. Iniisip natin na ang ating effort, ang ating mga ginagawa ang dahilan para sila ay mag-grow spiritually. Knowing that it is God who will do the rest after we have planted the seed of God's word will take the pressure off from us. If it will happen, if they will grow, it will happen based on God's timing, not our timing. Again, hindi natin kailangang madaliin ang paglago spiritually ng mga taong hinahayuan natin o sinashare natin ang Word of God. Hindi kailangan tayong ma-discourage o mahina ang loob kung nakikita natin na walang progress. Let us continue to pray for harvest. Let us continue to pray at mag-trust that God will do the rest. When it's all said and done, we can enjoy the harvest that comes from their lives. Tandaan po natin, God is using us. And when the times in His perfect timing, we will enjoy the results of all the efforts na ginagawa natin para magampanan natin ang role sa kanyang kaharian. God is in control. This is His kingdom. Ito po ay kaharian niya, hindi natin kaharian. And this is a spiritual kingdom, not a physical kingdom. A kingdom that will never be destroyed. Our own spiritual growth and that of others is a demonstration of the power of God's word. Kung paano na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, mga alagad na ni Kristo, paano tayo lumago sa pananampalataya, at ngayon ay mga alagad na ni Kristo, mga disciples na gumagawa ng disciples, hindi po yan dahil sa sarili nating mga effort. Ito po ay dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Even if we don't understand how the power of God's word works, we can trust it. We can count on it and depend on it. Again, ang message po sa atin ng talinghagang ito, be the farmer. Spread the seed. Trust God's power to grow in good ground and enjoy the harvest when it reaps. Salamat po sa Panginoon sa mensahe niya
sa gabing ito para sa ating lahat. Truly inspiring at enlightening po ang talinghaga of the growing seed. Na ngayon alam na natin kung ano ba yung role natin. Ngayon alam na po natin yung mga bagay na minsan marami pala tayong bagay na masyado nating binibigyan ng focus. Binibigyan po natin ng sobrang pansin, sobrang attention, pero ang dapat po pala talaga maging tutok tayo dun sa role natin. Be the farmer, spread the seed, and let God do the rest of the work. Ang sa atin, let us trust that God is faithful to His promises. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, and the promise of Jesus na sa ating paghayo, sa ating paggawa ng mga alagad niya, kasama natin siya hanggang sa pagtatapos ng panahon. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa gabing ito. Ama, tunay na napakahiwaga ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, na sa pamamagitan po ng mensahe mo sa gabing ito, naging maliwanag sa aming lahat ang aming role sa iyong kaharian. Maraming pagkakataon nang hindi pa namin nauunawaan ang lahat, nagkakaroon kami ng pagyayabang sa pag-iisip namin na yung binibigyan namin ng sobrang kahalagahan ng aming mga sarili na akala namin kami ang dahilan kung bakit may mga tao na naliligtas, mayroong mga taong lumalago sa pananampalataya. May mga pagkakataon din, Ama, na sa amin pong dahil may mga pagkakataon na akala namin walang nangyayari sa efforts namin, pinanghihinaan kami ng loob at dumarating ang time na gusto naming mag-give up dahil ang iniisip namin na ineffective kami bilang mga disciples mo. Pero salamat, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita. Sa gabing ito, naging malinaw sa amin ang lahat. Ama, patuloy mo po kaming gabayan ng iyong banal na spirito upang sa aming paghayo, sa aming paggawa ng mga alagad ng iyong anak na si Jesus, kami ay manatiling mapagkumbaba at manatiling nandun ang pagtitiwala namin na sa kabila ng mga kakaharapin naming mga difficulties, mga pagsubok, mga hadlang, at kung ano-ano pa na mga paghihirap para magampanan namin ang aming tungkulin sa iyong kaharian. Nawa Ama, patuloy kaming maging matatag, patuloy na kaming maging magtiwala na you are in control at tapat ka sa lahat ng mga pangako mo, lalo na po sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ama, maraming salamat po sa iyong patuloy na paggabay, pagkalinga, pag-iingat, pagbibigay ng karunungan, ng kalakasan sa amin na mga manggagawa mo, at sa patuloy mong paggamit sa aming iglesia upang sa pamamagitan po ng aming iglesia ay maipalaganap po namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Nawa Ama, sa susunod pang panahon ay patuloy kaming magamit upang mas marami pa ang mailapit namin sa iyong anak na si Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong pagpapala sa aming community, mula po sa aming pastor, sa lahat ng manggagawa, sa lahat po ng members, at sa aming sambayan. Salamat po, Ama, sa lahat-lahat sa aming buhay, sa lahat-lahat ng pagpapala, sa pag-iingat po, Ama. Maraming salamat po sa iyo po, Ama, ang lahat ng kapurihan at karangalan ngayon at magpakailanman. Amen.
God bless us all po. Purihin nga pong muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po na pagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po may isabuhay din po natin ito at share sa ating mga kakilala. Ayan po, muli po tayong manabik sa susunod ng Miyerkules. Midweek Fellowship po. Via live streaming pa rin po, 6 to 8 p.m. At syempre po yung ating Youth Fellowship, every Saturday naman po yun, 5 to 6:30 p.m. Ipag-imbita po natin para sa ating mga kabataan. At syempre po yung ating Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. morning session po. Ang afternoon session po, 2 to 4 p.m. Sige po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal po natin. At syempre po yung ating pamilya, mahal natin. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahay.